Okay, may problema ang ating follower na si Miss Nika May de la Cruz. Yung aso daw niya na Shih Tzu, paggabi, tahol ng tahol. Ayan, ganyan din ba yung aso ninyo? Tahol ng tahol. Ang gusto daw yata nung aso niya, gusto lumabas sa cage. Ngayon, pag lalabas na si Miss Nika sa kwarto niya, titigil naman yung Shih Tzu niya. Pero pag papasok ulit siya sa kwarto niya, ayan na naman, kahol na naman ang kahol. Ano daw ang gagawin niya? Okay, eto, makinig kayo ha. Iba-iba ang approach dyan. Number one, ang reason kasi kaya siya kahol ng kahol dahil frustrated nga yung aso niyo. Maaaring totoo yung sinasabi ninyo dahil gusto niya makalabas. Kung ang cage niya, walang toys, alam niyo, yung medyo bored na siya dun sa cage niya, wala siya nakikita. Tapos alam niyang merong buhay sa labas ng cage na magiging masaya siya. Siyempre, gagawa siya ng paraan para matamasa niya, ma-enjoy niya yung na-enjoy niya siguro during some other parts of the day or pag nilalabas mo siya. And baka ang ginagawa mo, Miss Nika, ito, correct me if I'm wrong, siguro kapag kumakahol nga yung aso nyo, nagagawa niyo siguro minsan, ilalabas niyo nga siya sa cage, tapos lalaro-laruin niyo siya, and then napunta sa isip na aso ninyo na there is a chance na pagka magkahol-kahol siya, ay ilalabas mo nga siya sa cage kasi na-experience niya yun before. How would you stop that behavior? Okay, number one is of course basic obedience. Dapat yung aso po natin, lahat po ng dogs, I recommend na lahat po, kung if you have a pet, if you have a companion dog at home, at least your dog should have basic obedience. Your dog should know what quiet means. Your dog should know what no means. Pag sinabi mong no, pag sinabi mong quiet, dapat alam ng aso nyo, quiet ibig sabihin noon. Hindi na siya kakahol dahil alam niya hindi mo nagugustuhan yung ginagawa niya. Okay, basic obedience yan. If you can train yourself to train your dog, okay yan. If you want us to help you, Manalo Canine, or if you know other dog trainers na matutulungan kayo kahit sa basic obedience, pwede. Sa Manalo Canine, we have 2-week course na basic obedience crash course. Inquire lang po kayo, mag-comment kayo sa baba or mag-message kayo sa amin. 13,500 po yun. Ang ganda na ng course na yon. If you can do the full basic obedience course, 1 month yon. If you can do the advanced obedience course, mas maganda yon. 3 months naman yon. Pero baka hindi mo naman kailangan yon, Miss Nika, doon sa particular problem mo. So, ito pa ang gagawin ninyo, basic obedience. And of course, pagka frustrated nga yung aso nyo dahil wala siyang kalaro doon, maybe you can put some toy sa loob ng cage niya. Baka kailangan niya ng kalaro. Pwede rin na during the day, the other parts of the day, hayaan nyo siya mapagod. Yung palaruin nyo ng palaruin, bigyan nyo siya ng bigger space para kapag gabi, hindi siya kahol ng kahol. Maybe you can also provide your dog with a bigger enclosure. Baka hindi siya kailangan doon sa cage na yon. Baka bigger space para makagalaw-galaw siya. Baka ayaw niya doon sa lugar na yon. And make sure na lagi may water yung aso natin, may needs niya, hindi siya gutom sa gabi. So if your dog is an adult, if you're feeding your dog 1 meal a day like what we do, kasi dogs fed 1 meal a day lang are healthier, live longer, and are more intelligent than dogs fed multiple times a day. So if you're going to feed your dog, it would be best to feed your dog at night para busog siya. Kasi a dog that is busog would tend to be sleepy, hindi siya maingay. Pero yung aso pag gutom kasi, may tendency nga mag-iingay nga yan. So, pwede nyo gawin na schedule ng pagpapakain ng aso nyo during the night na, kapag patulog ka na rin para hindi ka na niya istorbohin. Busog na siya, napapoops nyo na, tapos nasa cage na siya or nasa enclosure na siya, hindi ka na niya istorbohin. And wag nyong i-reward yung behavior. Ito yung ibig sabihin nun. Kahol ng kahol yung aso ninyo, pagalitan ninyo, i-correct nyo yun. Wag ninyong ilalabas sa cage or hihimasin kasi reinforce nyo yung behavior nun. Natututunan ng aso ninyo kapag pala kahol siya ng kahol ay may reward siya. Yung paghimas nyo, reward yon. Yung paglabas mo sa kanya, reward yon. Wag nyong i-reward yung undesired behavior para hindi niya ulit-ulitin. Okay, those are several tips. If you have
if you have good results, kung in-apply nyo itong mga sinabi ko sa inyo, please comment. We'd like to hear from you. If you want to know more, please comment below. Kung meron po kayong gustong itulong kay Miss Nika May, ay mag-comment din po kayo sa baba para bigyan natin siya ng tip, ano. And if you want to know any other stuff about dog training, ayan, welcome po kayong magtanong sa amin sa comment section, or visit us doon sa Manalo Resort Hotel sa Manalo Canine University. Pwede po naming i-train yung mga dogs ninyo doon. So we have the biggest dog school in the Philippines, si Manalo Canine University. We can train dogs sa obedience, protection, detection, search and rescue, tracking, etc. So welcome po kayo doon sa Binangonan, Rizal po ang aming area. Thank you po, Miss Nika May de la Cruz. Baka pinsan ko kayo o pamangkin kita kasi de la Cruz yung mother side ko. Sa mga tiga Plaridel, lahat yan mga de la Cruz dyan, mga kamag-anak ko. Doc Abel Manalo po ito. Doc Abel de la Cruz Manalo. Ayan, sa Manalo Group of Companies. Please follow and share our videos para po makinabang din ng iba. Maraming salamat po.